Amen. Salamat choir. Praise the Lord. Salamat nga naluwas ta, amen. Salamat nga nakaibalo ta sa kaluwasan. Salamat nga langit ta padulong. Nangawala lagi uban. Bisag diri na niud to, no? Musibat ba ganing uban, no? Apa mo dia? Nawala man, nay nang nawala diri dapito. Basig kuan na to kanang nakasabot na gid nila sila sa wali mo na nga di na sila gustong dugangan. Okay, salamat sa Ginoo. Amen. Actually, kini bang kinabuhi na to, kining naamagot sa church niya, gusto sa Ginoo ba nga mas daghan tag mahimo ba sa buluhaton niya. So murag okay. Doon na mo Bible atong ablihan sa book of Proverbs chapter 6. Maninugdang tanan palihog Proverbs chapter 6. Atong basahon verse number 4 hangtod sa verse number 11. Responsibly aton ni basahon ang Proverbs chapter 6. Magisgot kita karon mahid itungod sa pagkatapulan. Amen mga kugihan. Okay, amen. So, ang title sa mensahe karon mga kaigsunan, gititulan ni nako Kill Your Laziness. Patya ng imong pagtapulan. Ayaw patya ang imong silingan, ha? Nga tapulan. Ayaw po paghikog, ayaw po pag-suicide, kay imong patyon, imong kaugalingon. So, ang atong patyon, kanan atong pagtapulan. Amen? Ibilin nato ang pagkakugihan. Amen. So, og maigo ta ning waliha, pasalamat sa Ginoo. Amen. Okay, verse number 4 hangtod sa verse number 11, responsibly ato ni basahon, give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Go to the ant, thou sluggard, and consider her ways, and be wise. Verse number 8. Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Pray that. Thank you, Lord, sa blessing. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Salamat ining imong pulong, O Dios. Bless ang matag-usa. Koreksyon ang among mga kinaya nga di mao. O tabangi mi nga masabtan na mo ang imong pulong. O tabangi mi pinagi sa imong grasya amo ning ma-apply sa imong kinabuhi. In Jesus' name, amen. Palihog, maglingkod. Praise the Lord. Amen. Okay, atong hisgutan karon mga kaigsunan kining gitawag pagkatapulan. Amen. Ang uban dili gyud mo angkon nga sila tapulan. Ang ila lang katarungan, di lang sila ganahang mo trabaho. O na ilang katarungan. Napagali mga inahan nga or amahan nga mo konsente sa ilang anak. Ayaw tawgan ang akong anak og tapulan, ha? Kay dili ba gyud na siya tapulan, di lang na siya ganahang mo trabaho. Napa mo? So, atong isgutan karon mga kaigsunan kining pagkatapulan. Ang atong gibasa karon naa dinhi sa Book of Proverbs nga sinulat ni King Solomon.
iyang giobserbahan ang mga hulmigas. Iyang giobserbahan ang mga hulmigas nga diin iyang gitanaw nga bisan walay commander basig wa tayo sa kadungog no kay di man badungog po ning inistoryahan sa hulmigas. Bisag wa sila'y commander o wala sila'y mga cellphone, nagtinawagay ba sila? O may cellphone po sa una. Pero ato makita nga they are united. They are united in working, no? Dayon, makita ni mo nga grabe, kugihan yung kayong hulmigas. Ganito mo silang pagkakugihan, makadaog sila o more than 100% sa ilahang timbang. Di ba nga to ang timbang 50 kilos ka. Ang imong madaog mga 50 kilos pod, ingon na. Pero sila makadaog sila more than 50 sa ilang timbang 100% sa ilahang timbang. Anyway, mga kaigsunan, atong isgutan kining gitawag pagkatapulan. Okay? So I hope nga ato ni masabdan. Doon ay ginaingon nga siya nga kill your laziness before it kills you or it kills your future. Patya kuno ang imong pagtapulan so di pa na mo patay sa imuhang kung di na nimo mapatay mo ra po na mo patay sa imuhang future. Napa mo? Meaning, ug di ka overcome anang pagkatapulan, hangtod sa imong ikamatay, amen, katapulan juga. Amen? Okay, so, kasagaras mga taong tapulan, ako na obserbahan, mga maayo, mga bright. Tungod sa ilang pagka-bright, ilang nakita bag unsay kinahanglan trabahoon, unsay liso, tungkol silang pagka-bright, di na lang yun sila matrabaho. Kaya nga naman, sa pag-analyze pa lang nila daan, kapoy na. Napa mo diha? Okay. So, number one mga kaigsunan, the description of laziness. Unsay description. Laziness is called the silent killer inside of us. Ang pagkatapulan ko no, silent killer na siya. Moray magpatay na adres sa atong sulod. Okay. Then ikadua, laziness cannot be seen but you can feel it. You can feel its effect. Ang pagkatapulan ko no, dili nimo makita pero imo ma-feel ang resulta ani, ang epekto ani. Kamina mo, ayaw basula ang uban sa imuhang sitwasyon garon. Posible nga resulta na sa imong pagkatapulan kagahapon. Muna inahitabo ni mo ron. Tapulang mo eskwela, tapulan nga unsa daghang epekto ana. Ug atong mapasangin lang na maang atong pagkatapulan. Sige ako gani na ako'y daghang mahimon ta pero di na ko himuon tungod kay katapulan kay ko. Labi na ka nang nag-edad hanggang 60 plus. Kapoy na eh. Nabitaw nag-ingon ako, Pastor, dili na lagi ka istrikto preyo sa una. Sa una, grabe kang mamadlong sa una. Karon pasagdan lang lagi ni mo. Kapuyan ako da, pasagdan na sila eh. Napa mo da? Okay, laziness cannot be seen but you can feel its effect. Then laziness is a killer of your dreams and potentials. Ang pagkatapulan ko no, maunay mo patay sa imuhang mga damgo o sa imuhang naunta kay potential ba? Yan na pagkakusgan. Naunta kay mahimo ta pero wa ni mo mahimo. Usay makaingon ka nga mas may pa tong gamay ra grado or ikumpara nimo nga na kay grado mas dako pa siyang nahimo nga mas dako mataga grado ikumpara atong tawhana. Akabantay mo na? Di ba? So, ang hinungdan na tungod na sa atong tungod na sa pagkatapulan.
Mora na ni patay sa iham. Naana siya mga damgo, na mga ambisyon siyang kinabuhi, pero wala matuman tungod kay tapulan. Amen, mga kugihan. Naon lang nato kay listen man kayo. Okay, so muna description sa pagkatapulan. Then number 2 mga kaigsunan, ato ning paspason kay pagkatapulan ra ba ni tungod sa atong pagkatapulan paspason ni nato. Okay, sunod number 2. How do you know that you are lazy, or how do we know that we are lazy? Unsaon to pagkahibalo nga tapulan ta? Kinsa gusto makahibalo nga tapulan siya? Taas kamot. Okay, muna yun. Number 1, love to sleep. Gusto gyud matulog. Paminaw mo, ang tulog sa tao, kinalan dili mo labaw sa 8 hours sa 24 hours na kay 8 ka oras nga tulog. Labaw na gali ka na, tapol na. Labi na karon nga generation, ang ilang mga mata, ang ilahang mga utok, nagmata pa, bisag ilang lawas, natulog na. O bito na nga, inyo na yung ihabit, may mo 1 hour before you sleep, wala na ka magsilpon. 1 hour before you sleep, di na ka magsilpon, ugo niya, wato ni mo, magunahon na kag mga verses, magunahon na kag kanta nga pagdaig nga tos Ginoo. Ingon na. Pero ang nahitabo na to karon, aron ta katulgon na magsilpon tag mayo, hanto na tabunan lang gud ta silpon gud. Hanto na kurintihan na lang. Abay na kurintihan? Kuyaw gayo. Love to sleep. Unsa iyon sa Bible? Iyon ang Bible, ingon siya, for give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Deliver thyself as raw from the hand of the hunter. Kaya naman, og magpadayon ka anang bisyoha nga, sige lang kakatulog, samara nga imong butang ang imong tiil ngadtos litag. Meaning magpalitag juga. Gusto jud kang matrap diha. Amen? Di naman mo mang-amen da. Kasi nakatulog na mo, kay iningon ra bang Bible love to sleep? Sige. Okay, once you love to sleep, verse number 10, yung sa Bible, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Slumber, kanang duka-duka, dayon, kung saan na, hantod makatulog. Okay. So, once nga mo na imong kinaiya, nanubra ang imong tulog, tapulan ka. So, tanawan imong number of sleep nimo. Okay, dahil sunod, waiting for motivations instead of needs. Nagpaabot ka, kinsay mo pik-pik nimo ba? Kinsay mo, encourage mo, dong, sige na dong, study na dong, sige, atulog ka na, sige na. May lagna kay mama, nga maulog-ulog ni mo, na ipapa nga maulog-ulog ni mo, o wala, o ikaw na lang yung isa. Porting paita. Paminaw mo, mga babae, mga babae, yung people, ayaw mo pamana anang mga taong tapulan. Kaya nga naman, kahit tapulan na kadaan, parisan kag tapulan, tapulan na mo tanan. Bitaw. Bahala kung sa ka tall, dark, and never mind, tall, dark, and handsome, ayaw, bahala na. Ang imong unahon gyud tanaw sa lalaki, kanang pagkakugihan. Pangutan-ag yung papagmama na, or bisitae na dito, buntag sa'yo, pamisita dito sa ilang balay. Ayaw lagsulod. Nga naman, ayaw na si Kuan,
Tanaw ni mo, uy, tulog pa man. Uy, sige, alas 9 na, alas 10 na, tulog pa. Posible, basig na kay sakit. Ngayon na. Ang imong sakit, ambot lang. Okay, love to sleep. Dahil sunod, waiting for motivations instead of needs. Kinahanglan kag pikpikon. Uy, nganong mga mata, kining mga trabahante, mga managers, mga unsa dia, naa sila obligasyon, naa sila trabaho dito, bahalag katulgo na mo duty gina. Amen, di ba? Wa na sila magpaabot nga, oy, unsa man ganahan ka dili oy. Kinahanglan na kay responsible ka. Og nagpaabot ka ginsay mo pikpik nimo sa kamo trabaho, oy, tapulan ka. Bahalag way nagpikpik, bahalag way kuan tungod kay kinahanglan kang mulihok, kinahanglan kang mo trabaho. Mao na imong kuan nga mo trabaho ka. Kay kinahanglan jud kang mo trabaho. So, di katulo, waiting for convenient time. Nagpaabot kag convenient nga time. Kanang nindot nga panahon ba? Unsay giingon sa Proverbs? Proverbs chapter 20 verse 4. The sluggard will not plow. Di kayo mo ka-relate aning daro, no? Kami sa una, daro mi. Kapoy ka ng daro eh. Mabitaw ko nga di ko magdaro. Kapoy ka na magdaro, init, dayon. Pero, sa ilahang klima dito, di sila magdaro tungod kay tugnaw sila. Pero sa tuwa di man, no? Parang di takarelitan eh. Pero yung, ambot pasabot, the sluggard, meaning tapulan, will not plow by the reason of cold. Tugnaw igawas. Therefore shall he beg in harvest. Sa diyang panahon na, kaya wa man siya kadaro, wa man siya katanom, wala po siya harbison. Ang buhay pasabot na, wa man ka magtanom mintras napagay panahon, paabot magkagpikpikon ka unsa dia, nagpaabot ka nga convenient time, paminaw mo. Ayaw mo pagpaabot ang convenient nga time. Kinahanglan mo trabaho jud ta. Apa mo? Then sunod, many excuses. Many excuses ba? Di ko ana. Proverbs chapter 26 verse number 13. The slothful or ang tapulan ko nga tao maingon, there is lion in the way. A lion is in the streets. Ang buot pasabot sa tapulan, daghang excuses. Meaning nga, di ko mo gawas, kay nga naman, naay leon dia sa gawas. Og maunay, sa panahon sa una, kung magpaabot ka nga wala na leon, di nyo kakagawas. Kaya nga naman, sa unang panahon, posible nga, kanang mga leon kay naara naman, daghang pa manglasang sa una. Pero, gitudluan na sila kung saan pag-away ang leon. Inumdum ka ni David, ang bear o ang leon, iyang gipangkuan na, praktisa niya. Diba? Sa shepherd pa siya, na leon, na ay mga bear, praktisa, igo, good. Nagpraktis mo ito nga si Goliath, sa diyang yung natubang si Goliath, praktisado naman si leon, mo itong agtang ni Goliath, igo kayo. Ang buot pasabot ba, nga sa atong kinabuhi, gagmay pa ta or gamay pa imong edad, anara ang imong kaugalingon o trabaho. Mga parents, pamina mo. Kanang cellphone na to, ay di na lang ko. Kabalo na mo anak. Many excuses. Dahil sunod, not time conscious. Ang taong tapulan, mga kaigsuunan, igagaw ra na sila sa time waster. Igagaw, igsuon. Basta parintira na sila, o sanay.
So, not time conscious but a time waster. Usikan lang ang time ba? Di jud ka masinsona nga sige kag imo lang usik-usikan ang imong time. Labi na karon, naa kay cellphone, naa kay mga Facebook, di mo lang usik-usikan ang imong time usahay diha sa mga usay ako gali magiltihan ko anay tungod kay nagsige kog sunod aning mga 18 Marines. Sige kog sunod aning mga corruption. Ako ra may binuangan ani. O na nga ko kung mao nang ni wali ko ani aron ko maigo. Aron maigo tang tanan. Amen. Ako ra day maigo, apil bon mo. Inigo ay tang tanan ani. Anyway, mga kaigsunan, ang ilhanan nga tapulan day ta basta di ka conscious sa time. Napagod. Okay, number 3. How to kill our laziness. Unsa na to pagpatay ning itong pagkatapulan? Isa may gustong mupatay o sa iyang pagkatapulan. Pataas ka mo. Say amen. Okay, unsa na to? Number 1. Remember, the work is not a curse. Ang trabaho dili tunglo. Kining atong I have 2 hands, the left and the right. I have 2 feet, the left and the right. Ambot ba sabot, gitagaan tag kamot og tiil og nindot tanang mga hayop. Kita ra maoy pinaka bright og pinaka kompleto. Ang bitin, ang langgam naaslay pero dili gud pareha sa toa. Gi-design gud ta panitaw, oy mga tapulan paminaw mo. Og di pa design sa Ginoo ang atong pag dili ta mo patrabahon, gipungkulan lang ta dili ta wa tay kamot, pungkol na ta. Kanang mga tawo di mo trabaho, ila lang gi-imagine lang kaugalingon nga pungkol sila. Kanang di ganahang mulakaw anang lugar, iyang gi-imagine ang kaugalingon nga pungkol siya. Sayang ang iyang pagka naikamot o naitiil. Sayang pag-bright wa nimo gigamit. Remember this, that work is not a curse but a calling. Kung imong tanawon sa Genesis chapter 2, verse number 15, it said, the Lord, the God, wa pa kasala sila ni ha? Wa pa kasala sa Dan og sa iba. Gingnan sa Ginoo. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden and to dress it and to keep it. Wa pa siya makasala, pero naanay gidesign sa Ginoo nga ang tao mo trabaho gyud. Amen. Gidesign sa tao. So kung nag-imagine ka nga dili ka tao, mo nang tapulan ka. Tao ka dili, tao ta dili. Tao. Ayaw mong sugot nga inon ka mura kag tao. Sama ka mura kag tao, mura unggoy. Wa tay palulungan ana. How to kill our laziness? Number 1, remember the work is not a curse, but as a calling. Gitawag kita sa Ginoo nga trabaho kita. Then ikaduha, remember that laziness is wickedness. Ang pagkatapulan, pagkadautan na siya. Ayaw gingon nga, di mang pugo daotang tao. Pagka dili ka mo ganahan mo trabaho, gitawag na ka sa Bible og lazy or wicked. Tanawa, dunay gitagaag talent. Gitagaag talent ang dunay 5, gitagaag 5 ka talent. Then pagbalik sa master, siya master, muna niya, ang imong 5 nga gihatag nahimo na pong 5. Ay 5 nga kwan nahimong napulo na. Ang isa gitagaag 3, dayon nahimo pong nakaganansya og 3. Katong isa gitagaag isa, wa gid siya ganansya.
Kaya nga naman, wa man niya gamit, wa man niya business. Iya man noong gilubong. Unsay giingon sa Bible? And the Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sow not, and gather where I have not sown, strowed. Ang punto di ako nakita, mga kaigsunan, gitawag siya wicked and slothful servant. Aminaw mo, kung imong anak magtinapulan, pagbanday, itawag sa Bible wicked. Tingali, di siya palahubog, di siya drug addict, pero pagkatapulan, pareha-ragya po ng kwintaha. Munang giingon sa inahan, mas may pang baboy ni Budong. Kay mabaligya pa, ikaw, nagdako lang imong lawas, wa kay trabaho. Kusog ra ba kay kang musabsab? Musabsab mo, hab-hab. Mo na sinultian sa kong mama sa una. Kusog mo yung ngaon. Oh, kana, sige, kaon ka na. Di, magtinapulan. Pero karon, purag sirado kayong utok, ambot. Sila pa'y mutubag, may nga, Ma, gani grabe ka, Ma. Ang baboy gaganina, ganahan kay kag, ang baboy kusog kayong mukha, ninduta ng baboy ay, kusog kayong mukhaon. Imo pag yung gihapyod-hapyod ma ang baboy. Kaya nga naman, ganahan kay kas baboy kay mayong mukaon. Pero ako man, nagkaon ko, imo kong buy-buy. Unsa mag-i imong anak ma? Si baboy o usa ko? Kinsa may imong anak? Unang gitubag niya nga, mas may itong baboy doon kay mabaligya, ikaw, di man. Laziness is weakness. Number 3. Remember, laziness is a killer. Mo ba? Yeah. Kay ganina, mo'y mo patay sa imuhang damgo o sa imuhang pagkap na ikay potential. Bright ka, dako kag lawas unta, yampingan kasi mong mama, yampingan kasi mong papa, nga giprotektaran yung kas gamay pa, vitamins yun ka pagburos, hangtod pag-anak, hangtod gipalitan pagkagag promil, sa ba na, 26, hala, vitamins yun ka, ay naunsa, ang gibuhi dahil tapulan man di ay. Remember, laziness is a killer. Mora na mo patay sa imuhang anak. Mamatay man siya sa kagutom. Ini kamatay ni mo be. Ini kamatay ni mo. Wala kay kamo mga people. Ug wala kay papa, wala kay mama be. Mon sa mga be. Ay lag makaasawa kag ay trabaho. May lag asawa kag may lag makailad kag babae dito nga may lag makaasawa kag dagkog kalubian o dagko bagbasakan. Una kamo mga tapulan ako mong gigon pagkugi mo og panguyab og kang dagkog kalubihan. Pastor, bati magnawang bahala na. Basta dako siya kalubihan. Ang lawas, pastor, mura man og baril. Sige lang, basta kay dakog basakan. Apa mo diha? Mura na akong itambag ninyo. Sa pa akong itambag ninyo? Remember, laziness is a killer. Then sunod, remember, God's promise, dili niya na ay i-reward sa Ginoo ang atong nahimo. Hebrews chapter 6 verse number 10. Hebrews chapter 6:10 siya, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love,
which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Mga kaigsunan, dili kalimtan sa Ginoo ang imong mga binuhatan na ay reward ana. Amen? So katapusan, we need to force ourselves to work. Amen? Pugsa ang imong kaugalingon nga mo trabaho. Sama sa imong gipugos, imong kaugalingon nga mo eskwela ka. So, pugsa imong kaugalingon. Kaya dili nimo pugson, ambot lang unsay mahitabo nimo. Proverbs 12 verse number 11. He that tilleth his land shall be satisfied with bread. Sabi ni saya pa, siya nga nagtikad sa iyang yuta, ambot pasabot nagcultivate sa iyang yuta. Naagid siya maani. But he that followeth vain persons is void of understanding. Sabi na mo, ang iyang gisunod, ang katong mga tao nga mga way kaalam, mo iyang gisunod-sunod, mga vlogger nga, unsay makuha ni mo ana, nga walay nonsense, nga unsa dia, void of understanding. Mga kaigsunan, ako mong i-encourage no, labi na sa mga people, naidaghang vlogger nga makakuha ka og nindot kayong mga pagtulunan. For example, na ako'y bago na about biblical finances. Na ako'y bago na ablihan ron by biblical finances. Tanawa na ninyo. Grabe. Mga verses sa Bible related di ay na or mga verses sa Bible pwede na nimo ma-relate nga to finances. O ba? Magamit na nimo. Nga naman, tungod kayo, huwag mo tanaw. For example, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. John 3:16. Makonek man na nimo nga to finances nimo. Na, for example, niya, higugma ko sa Ginoo. O tungod na ana, dili na ko malaglag. Kundi na ako'y kinabuhing dayon. Kanana, pwede mo na nimo i-connect nga to sa finances nimo. Karon kay giluwas man ko sa Ginoo, dili na ko malaglag, di na ko maimpirno. O karon kay kinang kinabuhian ako ning gamiton alang sa Ginoo. Unsa man nimo magpagamit mo? Pinaagi sa imong testimony. Once nga ma-overcome kanang doon na kay gitawag financial blessing, that is a good testimony. Amen? Then sunod, once you have financial blessing mga kaigsunan, parehara nga imong natistingan ba ang kanindot sa Ginoo. Kaya huwag mo tanaw sa John chapter 10, verse number 10. John chapter 10, verse number 10. The thief cometh not but to steal and to kill, but to destroy. I am come, ningon si Christ, I am come that they might have life. And that they might have it more abundantly. Design day sa Ginoo na to, doon na tayo gitawag magpuyo ta nga abundantly. Sa ako nag-iingon, sa grammar pa na siya, sa part of speech, igamit na siya, adverb na siya. Meaning, sa atong pagkinabuhi, the manner of life, or ang kinabuhi na to ng kalibutan na, magpuyo ta diha sa abundance. We are living, ang description ba, or ang point na mga, dili ta kay we are living in poverty. Napa mo? Wala mangguta sa gubat gud, wa man ta dito sa ningon gud ang taga-Israel. Ningon taga-Israel na ani sa Pilipinas. Nakakita siya og kining kanang kalbasa des kanal ba? Kanang kanal ba? Ingana na ba? Pagtanaw niya ang kalbasa ni tubo ra. Diha rasa kanang dalan bitong nga gamay.
Iyang gitanaw niya ang yuta sa Pilipinas. Iniingon siya, if this is our land, kinini ako ng Philippines, we can feed the whole world. Among mapakaon ang tibuok kalibutan, pinaagi nining mga yutaa. Ningon ang usa ka Hudiyo. Huwag imong tanawon, daghan kaitag mga yuta nga bakante. Daghan kaitag mga yuta nga walay produkto. Nga nang ingon ana man, tungod kay daghang tao nga wa sila kahibalo nga diha da sa pagtrabaho naa di ay abundance diha. Apa mo? Balikon nako sa pagingon. We need to kill our laziness. Kung mag-pray ka sa Ginoo, Lord, help me. Tabangi ko Ginoo nga magtubo ko nga kugihan ko. Dili na ko ulisikan akong oras. Dili na ko gamiton akong oras sa way kapuslanan. Gamiton ako akong oras Ginoo para sa pag-uswag sa akong kinabuhi. Amen? Force yourselves to work. Amen? Mata ka, sayo. Tanawan ni mga nagtrabaho mga vendors, kining mga negosyante, tanawan na sila grabe, mata na sila sayo eh. Tinod no. Aman si Juan. Usang oras ang mata? Alas 3? 5 o'clock? 4 o'clock. Kaya nga naman, di siya mamalig mata sa'yo, ang iyang silingan, namaligya na. Ang iyang mga suki, wala. Tuwa na siya. Ang silingan. Kini sila yung kagalang kusuruas, di ba? Kugigil mo, gano'n man. Dagang pa mga negosyante nato rin mga trabahante, maupod. Ningkamot gana silang trabaho. Dili gana trabaho sa tapulan. Trabaho na sa kugyan. Minindog lang tanan palihog.